Ito na naman. Banggit ko lang sa inyo mga kapatid. Nanonood. Hindi man kayo steading nanonood sa akin. Alam ko marami na din kayong nanonood dahil yung nakalagay doon sa sa naka-record dito sa Facebook account ko na 11,000 na kayong nanonood nanonood. Hindi naka-record, 11,000 na. So ko lang i-share, paalam, dahil kagayang nabanggit ko kanina, maganda itong nangyayari ngayon. Nasa panahon na tayo ng social media mga kapatid. Kung wala kang kausap, walang gusto makipag-usap sa'yo, cellphone mong kausapin mo. Kagaya ngayon itong ginagawa ko mga kapatid. At alam naman natin, sigurado na mayroong makikinig sa'yo kahit papaano. Sa libo-libo, milyon yung may cellphone at may account may Facebook account sa buong mundo. Saan mang bansa meron. Kaya kung ikaw ay isang tao, kagaya ko na halos ayaw kausap ng karamihan. Pambihira yung mga tao na ikipag-usap sa akin mga kapatid, yun yung totoo. Dahil nakakapit kasi sa akin yung mga salita ng ating Ama. Dahil salita ng ating Ama ay dun sa Juan 1:17, basahin ninyong lahat yun. 1:17. Kung hindi nakilala ng sanglibutan ang ating Panginoon, ay lahat ng nakakakilala sa Kanya, mga kapatid, ay hindi rin kilala ng sanglibutan mga kapatid. Kaya yung mga tao na naniniwala na may Panginoong Diyos at pinipilit na sumunod sa Kanyang utos, ayun yung mga hindi kilala ng mga taga-sanglibutan. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay hindi taga-sanglibutan, taga-langit yun mga kapatid. Napakahirap paliwanag ito sa sanglibutan mga kapatid. Yung sabi ng ating Ama sa atin, tayong mga naniniwala sa ating Panginoong Diyos, sabi niya sa atin, huwag tayo makipagkaibigan sa sanglibutan. Dahil pag tayo daw ay nakipagkaibigan sa sanglibutan, lalabas na tayo ay nakikipag-away sa Diyos. Nakikipag-away tayo sa ating Ama sa langit pag tayo ay nakipagkaibigan sa sanglibutan. Nung sinabi sa akin ng ating Ama yan, pinabasa na sa akin kung saan sa parte ng Bible, nandun yan. Nalito ako dyan nung una. Pinaunawa niya sa akin nung tumagal. Bakit po hindi ako pwedeng makipagkaibigan sa sanglibutan? Andito ako, inilabas niya ako dito sa sanglibutan. Parang lalabas na wala akong utang na loob sa sanglibutan na aking ginagalawan. Kung ako hindi makikisama sa sanglibutan, ay pinaliwanag lang ating Ama sa langit kung ano ang gawain ng mga taga-sanglibutan. Alam niyo na ba mga kapatid, ang gawain ng mga taga-sanglibutan? Pagnanakaw, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pakikiapid. May asawa ka na nga, hahanap ka pa ng iba. Ay yung iba, ang tawag doon, love triangle yung ginagawa ng iba. Diba? Ayun. Yung mga pumapatay. Diba? Huwag kang papatay, huwag kang mangdadaya, huwag kang magsisinungaling.
At marami pang iba mga kapatid. Iyon pala ang gawain ng mga taga-sanglibutan mga kapatid. O, nawaan nyo sinasabi ko. Doon ko nalaman na kaya pala pinagbabawal ang ating magkipagkaibigan sa sanglibutan. Dahil doon lahat ng ipinagbabawal niya ay ginagawa ng mga taga-sanglibutan mga kapatid. Lahat ng nakasulat sa Exodo 21 hanggang 17, yung 10 utos mga kapatid, lahat ng yun ay hindi ginagawa ng mga taga-sanglibutan. Kinalimutan na nila ang buong kautusan mga kapatid. Kaya umayon ako sa kagustuhan ng ating Ama dahil yun ang kailangan. Hindi mo pwedeng kontrahin ang ating Ama kung itinuturing mong anak ka niya. Pag sumunod ka sa ating Ama, ituturing ka niya ang kanyang anak, mga kapatid. Kaya kung tututok lang kayo mga kapatid sa mga sinasabi ko, kagaya ng isang nagko-comment, yung sinasabi ko na may buhay na walang hanggan, dahil yan ang sabi ng ating Panginoon. Pag tayo ay sumunod sa kanyang mga utos, manatili tayo sa kanyang mga salita, ay kailanman na hindi natin matitikman ang kamatayan. Ngayon may nag-comment dyan na sabi ano ka Diyos? Yung spelling pa nung Diyos niya ay maliit na D. Ay pag sumulat ka at ang sinusulat mo ay pangalang Diyos, kailangan capital D. Pag small d kasi ang ginamit mo, ibig sabihin na tinutumbok nun ay Diyos-Diyosan mga kapatid, yung mga ginawa ng kamay. Doon pa lang ay malino siya. Sabi niya parang may mali, ika niya. Yung sinabi kong may buhay na walang hanggan, parang may mali, ano ka Diyos, ika niya. Kaya ko talagang ganyan ang sabi ko sa kanya, talagang ganyan ang pumapasok sa isip ng mga taong hindi alam ang utos ng Diyos. Palaging hindi sure. Kagaya ng sinabi mo, parang mali. Ibig sabihin, hindi ka sure kung tama yung inyong narinig o hindi. Ngayon, kaya sa kanya, hanggat hindi mo sinusunod ang buong kautusan ng ating Ama, hindi mo malalaman kung nasaan ang tama. Dahil ang tama lang mga kapatid, ang tama lang ay ang kanyang mga utos, ang kanyang mga salita. Ay yung salita na narinig na sa akin ay salita ng ating Panginoong Diyos mga kapatid. Hindi niya kilala yung salita ngayon. Kaya sabi niya parang may mali. Yun lang, simple yung sagot ko sa kanya. Hanggat hindi mo sinusunod ang buong kautusan ng ating Ama, hindi mo malalaman kung nasaan ang tama. Yun lang mga kapatid. Salamat sa inyong panunood at ang pinakamahalaga dito ay ang inyong pakikinig. Yan, lumalabas na yung araw mga kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat.